2 araw matapos mag-collapse ang ginagawang building sa Pampanga, sinabi ng mga otoridad na wala ng indikasyon na meron pang mga buhay sa ilalim ng guho. Ang desisyon, itigil na ang maingat na search and rescue operation pero hirap ang mga kamag-anak ng mga nawawala pa na tanggapin ang desisyong ito. At mula roon nakatutok live si Maris Bumadi. Maris. Vicky, nagsimula na ngang gamitan ng heavy equipment ang retrieval operations na isinasagawa dito sa Gumuhong Gusali, dito sa Angeles, Pampanga. Ang mga kaanak ng mga biktimang hindi pa rin nare-recover mula sa Gumuhong Gusali ay masama ang loob. Ipinaliwanag naman sa kanila ng mga otoridad kung bakit kailangan ng gawing search and retrieval ang kanilang operasyon simula ngayong araw. Isang crane na ang ginagamit para iakyat ang 2 tauhan ng Special Rescue Force sa ibabaw ng Gumuhong Gusali sa Angeles, Pampanga. Mano-mano nilang pinuputol ang mga metal bar at scaffolding bilang paghahanda sa paghatak ng mga heavy equipment sa naglalakihang tipak na semento, bakal at mga batong tumabon sa mga biktimang pinaniniwalaang nasa ilalim pa ng guho. They are still bodies that they need to be respected and protected po when we have to go with the retrieval operation. So, magiging cautious pa rin po tayo sa paglalabas sa kanila. So, ang una pong gagawing step is bibigyan po muna natin ng opportunity, mano-mano po, to make it clear. Kasi hindi po natin pwedeng biglain kasi even one single stone could create another pancake squeeze. So, dahan-dahan po tayo para po ma-secure pa rin natin na intact yung bodies ng ating mga victims. Bago mag-alas 8:30 kagabi, itinigil na ng mga otoridad ang rescue operations dahil wala na raw nakitang signs of life. Kaya ang mga kaanak ng mga biktimang hindi pa nare-recover, naghihimutok. Ramdam ko pong buhay pa yung mga tao dyan, may mga survivor pa po dyan. Kami yung pamilya, kilala namin yung pamilya namin na nandyan na matatag sila dyan. Huwag po silang magbibitaw ng salita na wala ng mga buhay yung tao dyan. Yung mga pandetect nila, mga scanner nila, 100% po bang legit yan? Ang kapatid at hipag ni Loren ng mga vendor sa gilid ng Gumuhong Gusali hindi pa rin natatagpuan. Nag-aalala siya para sa 7 anak ng mag-asawa. Nanluho po ako kasi po malaki po yung pag-asa namin eh. Ramdam po namin kasi po meron pong isang video na nagsend. Nakita po namin yung pong ilalim, may maluwang pa eh. Napakasakit po talaga ma'am, napakasakit. Desisyon nila, buhay ng mga patay. Hindi po kami sumuko. Actually, yung last signs of life na binabanggit po namin, lahat po kami noon nagpe-pray sana positive, lahat po yung sinasabi nating na-detect na life, breathing and heartbeat. Sana lahat po kami doon nagpe-pray, ito na, sana may labas natin siya. Kasi bilang responder po, kami po hindi din po masarap sa pakiramdam yung parang pakiramdam namin, hindi namin nagawa yung part namin. But it is very fulfilling. Medyo nanginginig po ako sa part na yun. As a responder na makapag-save kami ng life. Ipinakita rin ng rescuer kung paano nila ginagamit ang rescue radar sa pag-detect kung may buhay pa sa ilalim ng guho. Nag-recheck kami ulit. Totally wala nang nagawa. Pagkatapos po nito, so nag-decide na ako na no life detected. Kinausap ko na po ang K9 na i-confirm nyo na po mabuti. Paliwanag ng mga otoridad, hindi desisyon ng ilang tao lang ang pag-transition sa retrieval operations, kundi consensus ng mga eksperto. Mula alas 3 kahapon hanggang alas 8, wala na raw signs of life. At bukod sa rescue radar o yung life locator, ay katuwang din nilang K9 units na hindi na rin rumiresponde sa dating kinakitaan ng signs of life. Si Evelyn, labis ang paghihinagpis sa pagkasawi ng kanyang amang si Porperio sa guho. Apela niya sa mga may-ari ng Gumuhong Gusali. Sana po magkaroon man lang po siya ng kahit konting konsensya, ano po siya sa amin kasi tatay ko po yun eh. Masyado pong malaking kawalan sa amin yun eh. Lalo po sa mga kapatid ko. Lumitaw po siya, magpakita siya. Parang awa niya na po sa may mga pamilya. Hindi po yung kaming ganito nagsasuffer, naghihirap.
Si Cristita, isa sa mga nakaligtas sa guho, puno ng pasa at sugat ng katawan at nagtamo rin ng bukol sa ulo. Ikinwento niya ang mga huling sandali bago gumuho ang gusali. Nagulat na lang daw siya nang may biglang bumagsak na bakal. Wala mang 1 minute, parang yumayanig siya. Parang ang lakas, akala nga namin lindol eh. Pag tingala nga namin, nakita nga namin na pababa na yung ano. Kaya pag sabi nung natakbo, tumakbo na kami. Yung barangay na kasama ko, hinila niya ako. Pag hila niya, natamaan yung dito ko. Hindi ko alam kung anong tumama sa akin. Parang nag-flashback ako, parang nawalan ako ng malay. Hinila rin niya ako para lang makalabas ako na hindi ako mabagsakan. 16 pa rin ang nawawala. Vicky, 24 oras na ang sinasagawang retrieval operations dahil hindi na raw pwedeng patagalin pa lalo't nangangamoy na at delikado na rin para sa kalusugan ng mga residente. Narito rin, Vicky, ang PCAB o yung Philippine Contractors Accreditation Board para inspeksyonin yung structural integrity ng gumuhong gusali at masiguro ang kaligtasan ng mga nagsasagawa ng recovery operations. At bukas, Vicky, ay nakatakdang pumunta rin dito sa Ground Zero si DILG Secretary John Vic Remulla para alamin at tignan ang criminal liability na may-ari at contractor ng gumuhong gusali. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.